Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless. Case, hindi po administrative. Criminal case ang isasampa po sa kanya. Ito po mga ka-reaction. Panoorin po natin ito. Kay House paghahain ng kasong kriminal laban kay House Speaker Martin Romualdez at dalawa pang kongresista. Ang non-government organization na Citizens Crime Watch kasama ang ilang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng umano ay pagsingit ng 241 billion pesos sa 2025 budget. Pinuna ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang mga blank items sa bicameral conference report at inakusahan si House Speaker Martin Romualdez na gumawa ng krimen. Iginit din ni Alvarez na hindi pa sila nakatatanggap ng kopya ng enrolled bill sa kabila ng kanilang mga hiling. Ginit ng grupo na walang halong pamumulitika ang kanilang hakbang na ilang araw lamang matapos ma-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Nakatakdang ihain naman ang nasabing reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office sa Lunes. Samantala, sa pahayag naman ni House Deputy Speaker J.J. Suarez, handa umano silang ipaliwanag ang naging proseso sa pagpasa ng budget at wala umano silang itinatago. Wala pala kayong tinatago. Bakit ayaw niyong ibigay yung enroll bill? Alam mo? Wala pala kayong tinatago. Bakit ayaw niyong ibigay yung enroll bill? Pakita niyo yung enroll bill. Diba? Alam mo? Ito po si J.J. Suarez, bago po natin pakinggan yung kanyang sinasabi, panoorin niyo muna po ito nakakapangilabot ito mga ka-reaction. Ito po yung video na kung saan nahalata ko po ang Pangulong Duterte na sa taong ito diskumpiyado na noon pa. Maniwala po kayo sa akin, sa taong ito noon pa diskumpiyado na ang Pangulong Duterte dito. Iba yung tingin ng Pangulong Duterte sa kanya panoorin po ninyo to mga ka-reaction Tayo po ay tumanggap ng napakalaking biyaya na binigyan po tayo ng mahalagang oras at panahon ng walang iba, hindi ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Palakpakan po natin, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Binuo po namin ang puli, mahal na Pangulo, upang tumugon sa pulisiya na labanan natin ang kriminalidad, pinagbabawal na gamot at insurgency sa lalawigan ng Quezon. Because of the puli, we have partnered with the PNP and led to 2,905 successful. This is the way we answer the President's call towards genuine change, peace, and order in the province of Quezon. Mr. President, I have been governor for 3,115 days already. And it was my wish, while governor, that I shared the stage with the President of the Republic of the Philippines. Thank you for granting my wish. And it has also been my wish. Nakikita niyo po yung itsura ng Pangulong Duterte? Ako kilala kong Pangulong Duterte, pag ganito yung itsura niya, medyo diskumpiyado siya. Tignan niyo po. Tignan po ninyo, tignan ninyo. Been governor for 3,000. Nakikita po niyo yung itsura niya? Yan po ang tingin na sinasabi ng Pangulong Duterte. Nagmumura na siya niyan.
Yung pag nakatingin siyang ganyan, nagmumura na yan. Hindi mo lang marinig, JJ ha, nagmumura na yan. Kasi ang Pangulong Duterte, merong ano yan eh, merong telepathic yan eh. Merong sensor. Nase-sensor niya kung sino yung mga, alam nyo na. Namo. Oo. Nase-sensor niya yung mga ganoon. Meron siyang telepathic dito sa kanyang ulo. Makita ka pa lang ng Pangulong Duterte, talagang nalalaman na niya kung sino yung mga gago. Opo. Maniwala kayo. Namo. Nakikita niya. O, tingnan po ninyo yung kanyang facial reaction. 100. Oh. Sabi siguro ng Pangulong Duterte, sasampalin kita dyan eh. Kilala kita eh, di ba? Ganyan ang Pangulong Duterte, mayroon siyang sense. Tingnan nyo. 15 days already. Oh. Alam niyo ang Pangulong Duterte, kapag nagpipigil yan ng tuwag, nagaganyan yan. Yung ano niya, yung parang mararamdaman mo masaya siya. Pero dito alam niya na parang luko-luko yung nagsasalita eh. Hindi, ganun lang ang impression ko. And it was my wish. Oh, nakikita niya. Pakinggan po ninyo yung buong talumpati ni JJ Suarez ha. Namo. Pakinggan ninyo ha. Pakinggan po ninyo. Tapos mamaya pakinggan natin kung anong masasabi niya dito sa inano nilang pagdidemanda. Tayo po ay tumanggap ng napakalaking biyaya na binigyan po tayo ng mahalagang oras at panahon ng walang iba, hindi ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Palakpakan po natin, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Binuo po namin ang puli, mahal na Pangulo, upang tumugon sa pulisiya na labanan natin ang kriminalidad, pinagbabawal na gamot at insurgency sa lalawigan ng Quezon. Because of the puli, we have partnered with the PNP and led to 2,905 successful operations. This is the way we answer the President's call towards genuine change, peace, and order in the province of Quezon. Mr. President, I have been governor for 3,115 days already. And it was my wish, while governor, that I shared the stage with the President of the Republic of the Philippines. Thank you for granting my wish. And it has also been my wish that I introduce the President of the Republic of the Philippines. Mga kababayan, ang Pangulo ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Salamat po. Yan po si JJ Suarez nung panahon po ng Pangulong Duterte. Yan siya. Pero ngayon, pag nakaharap na niya sa hearing, akala mo ang tingin niya sa Pangulong Duterte, barangay Tanod. Ganon. Nakita niyo na yan nung may hearing? Kung paano niya kausapin ng Pangulong Duterte, tapos kung paano niya itrato ngayon yung anak niya, si BP Sara. Ganon. Ganon po ang realidad. Pag may mga klaseng tao ka na ganyan, mga taga-Quezon, ito, kongresista nyo, i-re-elect nyo to, gawin yung gobernador ulit. Mga taga-Quezon, matinong tao. Matinong tao to. Tsaka magaling na tao to. Merong prinsipyo, paninindigan. Di ba? Ganyan ang politiko, ganyan dapat. Merong prinsipyo at paninindigan yan. Basta't maganda ang kasunduan. Depende yan sa kasunduan. Ito ba mga karyason, pakinggan po natin ha. Kung anong masasabi niya dito sa pagsasampa ng kaso ni Congressman Bebot Alvarez, former House Speaker. Pakinggan po natin ha. Si House Speaker muna. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa
budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. O yun, di ba? Pakinggan po natin ngayon si JJ Suarez. Nakakapangilabot nakakapangilabot ang taong to. Ang hirap palang maging kaibigan nito, ang hirap palang yung ngayon hinahangaan ka niya. Maya-maya, tsak! Sa likod mo. Tsak! Ganun. O yan o, tingnan nyo. Ipinagtataka lamang umano nila ang timing ng planong paghahain ng kaso. Git niya, Hindi, maganda kung umpisahan natin ulit para maintindihan po nating lahat. maghahain ng kasong kriminal laban kay House Speaker Martin Romualdez at 2 pang kongresista ang non-government organization na Citizens Crime Watch kasama ang ilang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng umano ay pagsingit ng 241 billion pesos sa 2025 budget. Pinuna ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang mga blank items sa bicameral conference report at inakusahan si House Speaker Martin Romualdez na gumawa ng krimen. Iginit din ni Alvarez na hindi pa sila nakatatanggap ng kopya ng enrolled bill sa kabila ng kanilang mga hiling. Ginit ng grupo na walang halong pamumulitika ang kanilang hakbang na ilang araw lamang matapos ma-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Nakatakdang ihain naman ang nasabing reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office sa Lunes. Samantala, sa pahayag naman ni House Deputy Speaker JJ Suarez, handa umano silang ipaliwanag ang naging proseso sa pagpasa ng budget at wala umano silang itinatago. Ipinagtataka lamang umano nila ang timing ng planong paghahain ng kaso. Git niya, ang totoong issue ngayon ay ang impeachment ni VP Duterte. Kinwestiyon niya rin ang mga personalidad na nasa likod ng planong paghahain ng kaso. Wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakana nito lahat. Unang-una, we welcome it kasi handa naman natin na ipaliwanag lahat na nangyari sa budget process at wala naman tayong tinatago dahil alam naman natin na naging legal ang proseso na ipinatupad. Kung titignan lang natin yung timing, medyo nakakapagtaka kung bakit sila magfa-file ng isang kaso ngayon. Ang totoong issue po ngayon ay yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yun ang pag-usapan natin at yun ang tutukan natin. At kung titignan din naman natin yung mga personalities behind this supposed case, isang kaalyado ng Vice President at isang taong gustong kumandidatong senador na kaalyado din ng ating Vice President. So I suggest, let's stick to the issue. Tuloy-tuloy. Yun po si JJ Suarez. Sabi nga mapapa-PI ka na lang eh. Di ba? Kung hindi mo kayang makidil o makipag-ugnayan sa mga snake fish. Di po ba? Di po ba mga ka-reaction? Makikita mo po sa isang tao yun eh. Kaya ang Pangulong Duterte hindi siya ngumiti eh. Nung in-introduce siya, hindi siya ngumiti. Hindi naman si JJ Suarez ang pinunta niya sa Quezon eh. Ang pinunta niya sa Quezon ay yung mga taga-Quezon. Di po ba mga taga-Quezon? O ngayon, yan o, yung congressman ninyo, gustong ipa-impeach si VP Sara. Sa tingin po ba ninyo, sinong matinong tao, si JJ Suarez o si VP Sara? Hindi, comment sa comment section yan. Sabi ni JJ Suarez, ang harapin daw natin ngayon ay yung usapan sa impeachment. Hindi naman natin tinatalikuran eh. Hindi pag-usapan natin. Pero, bakit para yata JJ Suarez, para yata umuurong yung nyag balls ninyo? Bakit pag-usapan ninyo ang impeachment? Pag-uusapan namin yung BICAM.
Hindi pa pwede yun. Sino may problema sa impeachment? Kayo. Problemahan nyo yung impeachment. Alam namin na naniniwala kayo pag na-impeach si VP Sara Duterte, uunad ang Pilipinas, gano'n. Gano'n. At hindi kayo naniniwala kapag napatunayan ni na Congressman Bebot Alvarez na may pagnanakaw sa gobyerno, na may ginagawa kayong katarantaduan. Hindi kayo naniniwala na yun ay makakatulong sa bayan, di ba? Mas naniniwala kayo pag na-impeach si VP Sara, siya yung makakatulong sa bayan pag na-impeach. Pero hindi kayo naniniwala na kapag napatunayan natin na may mga nagnanakaw sa bayan, yun ay kaulad ng bayan, hindi kayo naniniwala doon. So ibig sabihin, JJ Suarez, ibig sabihin, pag pinag-usapan namin ang BICAM at pinag-usapan namin ang nakawan at pinag-usapan namin na wala yung enroll bill, ayaw nyo ipakita yung enroll bill, at pinipilit ninyo na sa tingin ninyo ay legal ang ginawa ninyo sa 2025 GAA o budget of 2025, sinasabi ninyo lahat legal, lahat ay walang okus-pokus. Pero bakit pumirma ang mga miyembro ng BICAM na mayroong blank items? Kasama ba si Suarez sa BICAM? Kasama ka sa BICAM, Suarez. Di po ba mga ka-reaction? Ngayon, ayaw nilang pag-usapan yung BICAM. Ang totoong issue daw ay yung impeachment. Eh di impeach ninyo. Ay ngayon, kinu-question mo, JJ Suarez. Ito po ang question ni JJ Suarez. Lahat na nangyari sa budget process at wala naman tayong tinatago dahil alam naman natin na naging legal ang proseso na ipinatupad. Kung titignan lang natin yung timing, medyo nakakapagtaka kung bakit sila magfa-file ng isang kaso ngayon. Timing? Yung bang timing ng inyong pag-impeach kay VP Sara, hindi smoke screen para hindi na makita ng tao yung nakalkal na BICAM? Timing? Sinong tumiming, kayo o ang mga ito? Sina Kong Bebot? Sina Kong Bebot ba ang tumiming o kayong mga huwadkom? Di po ba mga ka-reaction? Ang galing din ni JJ Suarez. Alam nyo, pag busog ang tao, ganyan ang kanyang estilo. Di ba? O, pag ganyan nyo, ha? Unang-una, we welcome it kasi handa naman natin na ipaliwanag lahat na nangyari sa budget process. Handa pala kayong ipaliwanag lahat sa budget process eh. Ba't hindi pa nagsasalita si Tamba? Bakit na nagsasalita lang si Kimbo? Ginawa niyong paing si Kimbo ngayon, nagdadadada. Ang sabi niya, mayroong blanco, yun. Kaya nga bayani siya ngayon bayani. Di ba bayani ng mga Di po ba mga ka-reaction? Ngayon, JJ Suarez, huwag mong sasabihin sa taong bayan na ang totoong issue yung impeachment. Di ba nakasampa na yung impeachment? Wala nang problema. Hintayin natin yung hearing. Hintayin natin yung proseso. Okay na yon, nakasampa na. Pag-usapan naman natin ang BICAM. Hindi pa pwedeng pag-usapan ng BICAM? JJ Suarez, dapat ba ang pag-uusapan lang natin yung impeachment? Yung BICAM hindi pwedeng pag-usapan? Ba, mga ka-reaction, hindi naman yata tama yun. Namo. Hindi po ba mga ka-reaction? Hindi naman yata tama yung pag-uusapan, yung yung impeachment lang. Paano yung BICAM ayaw yung pag-usapan? Ano yung totoong issue? Ang totoong issue, talamak ang nakawan sa gobyerno natin. Di ba, JJ Suarez? JJ Suarez, may susumpa mo lahat ng pamilya mo na mamatay na lahat? Na masasabi mo na hindi ka nagnanakaw sa kaban ng bayan? Magsimula sa anak mo hanggang sa mga lolo mo hanggang sa mga pamilya mo. Masasabi mo yon na hindi ka nagnanakaw? Matodas na lahat ng pamilya mo? Yun, hamon lang yun. So, sino mang politician pag nakapagsumpa na ganun, bilib ako. Bilib ako. Di ba? Ngayon, si JJ Suarez, kaya niyang isumpa buo niyang angkan na siya ay sumusumpang hindi siya nagnanakaw sa kaban ng bayan. Di ba, JJ Suarez? Malay mo, tumubo ang buhok mo. Di ba?
Anong gagawin nyo lahat sa pera? Pera ng bayan yan eh. Hindi ba kayo nakokonsensya sa pera ng bayan, kinukuha ninyo, binubulsa ninyo? Hindi ba kayo nakokonsensya? Ibig nyo ba sabihin pag ang pera ng bayan, binulsa ninyo? Feeling ninyo umuunlad kayo at umuunlad ang bayan? Di po ba mga kareaksyon? Di ba ang pag-unlad ng bayan ay pag-unlad nating lahat? Ang pag-unlad ng bayan ay dangal ng bawat isa sa atin. Ngayon, ang pag-unlad mo, JJ Suarez, tapos nagbibiyahe ka yung mga daan bako-bako. Tapos, yung mga ospital nagkakamatayan yung mga pasyente. Diba? Tapos yung mga eskwela natin sira-sira. Yung mga teacher natin halos nagmamalnuris na kasi mababa sahod. Yung mga kapulisan natin napipilitang gumawa ng hindi maganda kasi may mga baril sila. Yun bang pagbulsa nyo sa kaban ng bayan, JJ Suarez? Halimbawa man lang kung binubulsa nyo, ha? Hindi ko sinabing binulsa mo. Halimbawa, ang isang politiko, binubulsa niya ang kaban ng bayan, nakakatulong siya sa bayan. Ang pag-unlad ng isang politiko ay pag-unlad ba ng bayan o pagbagsak ng bayan? Hindi nyo kasi naiintindihan. Kung hindi sana kayo nagnanakaw, kung nagtatrabaho sana kayo ng maayos, katulad ng mga Duterte, kung makikita mo yung Davao de JJ Suarez, ikumpara mo yung Davao sa Quezon, pasintabi po sa mga taga Quezon, ha? Hindi ko pa nabalitaan ng Quezon na may 911 o talagang makakasabay siya sa Davao. Sa buong Pilipinas, sa buong Pilipinas, hindi ko masasabi kung ano ang pwedeng sumabay sa Davao. May mga resibo ang mga Duterte, JJ Suarez. May mga resibo ang mga Duterte, may napatunayan ang mga Duterte, may reputasyon at dignidad ang mga Duterte, ikaw. Di po ba mga kareaksyon? So halimbawa, JJ Suarez, na ikaw ngayon ay pinagtatanggol mo si Tamba, pinagtatanggol mo ang iyong mga kapartido, tanungin kita, yung bang mga kapartido mo nagnanakaw o hindi? Hindi nagnanakaw? Ngayon, pag nagnakaw kayo, halimbawa lang, hindi ko sinabi nagnanakaw kayo. Halimbawa, pag nangulimbak kayo ng bilyon-bilyon, nilagay nyo sa mga pitakan ninyo, sa mga bank account ninyo, tapos namigay kayo ng mumo sa mga tao, 1,000, 500, sa palagay ba ninyo natutulungan nyo ang bayan at umuunlad ang bayan ninyo? Tapos gusto mong pag-usapan ang isang Duterte, ang isang vice-presidente, na hamak naman na mas matino kesa sa inyo. Masasabi ko yun. Tanungin kita, JJ Suarez, sinong mas matino? Si BP Sara o ikaw? O, di ba mga kareaksyon? O, ganun yun. Ne, real talk lang tayo dito, real talk. Lahat ng tao nagkakamali yan. Hindi ko sinabing nagkakamali. Limbawa, bibili ka ng isda, nakita mo napakaganda nung chicken, binili mo yung chicken. Pag uwi mo sa bahay, nagalit yung asawa mo, nagkamali ka, isda pala pinapabili. Pero yung pagkakamaling pagnanakaw, yung, alam nyo, hindi ko alam kung paano kayo nakakatulog gabi-gabi. Tapos nakikita ninyo yung mga kababayan ninyo sa kalsada, nakikita ninyo yung mga daan, nakikita ninyo yung mga ambulansya na wala sa ayos. Tignan mo yung mga ambulansya sa Davao, JJ Suarez. Tignan mo yung Davao! Kaya dito mga kareaksyon, kung ang mga politician natin, tanggalin lang nila yung mga makasarili nilang mga interes. Uunlad ang Pilipinas. Kaya lang mga kareaksyon hanggang ngayon hindi pa nagigising. Siguro panaunaw pang kalampagin, panaunaw pang tulungan. Hindi naman natin sinasabing may mga nagnakaw. Ang sinasabi lang natin dito, nasaan yung enroll bill? Ibigay ninyo yung enroll bill. Ito, pakinggan po natin to Sabi ni JJ Suarez, legal daw. Lahat legal. Yung General Appropriation Act ng 2025, lahat legal. Panoorin mo to, JJ Suarez. Inamin ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo na may mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget pero wala na sa enrolled bill na nilagdaan ng Pangulo. Giit pa niya,
Kahit may mga blanco ang report, ay tukoy na ang pondo sa lahat ng item sa budget bago pinirmahan ng mga BICAM member. Nakatutok si Jonathan Anda. Totoong may mga blanco sa BICAM report ng 2025 national budget na ipinasa ng Kongreso. Ayon yan mismo kay Marikina Representative Stella Kimbo, acting chairman ng Appropriations Committee ng Kamara. But we do acknowledge po that there are blanks nga po doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM and ni-ratify ng Senado. Yeah, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments that are needed as a result of amendments, ay authorized naman po ang technical staff ng both House and Senate to make all of these necessary corrections. Pero sabi ni Kimbo, kahit may mga blanco, tukoy na ang pondo sa lahat ng items sa budget bago pa pirmahan ng BICAM members ang BICAM report. Otorisado raw kasi ang mga technical staff ng Kamara at Senado para gumawa ng anyay correction sa pondo, batay sa omnibus motion na ito na nasa BICAM report. Lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. So, lahat po, wala na po silang discretion dahil lahat po ay decided na po by the BICAM members at the point of signing. Pero tanong ng media kay Kimbo, Considered typographical error daw po yung pag-fill in the blanks ng mga amount. There are some na typographical error. Dahil yung iba doon ay makikita naman eh. Kasi technically sa omnibus Yes. motion po, i-allow yung paglagay ng numbers, kumbaga, dahil Yes. lang po siya error, siya Yes. mistakes. And there is another omnibus provision doon sa BICAM na in case na magkaiba po ang version ng printed at saka ng BICAM report, ang mag-prevail po is the printed version. sabi ni Kimbo, wala naman ng blanco ang 2025 budget ng maging enrolled bill na ito. Kaya gate niya, It is legal, it is fully enforceable, it is valid. Dahil po ang ating enrolled bill, ibig sabihin po ang General Appropriations Bill na nanggaling po sa Congress ay kompleto. Walang blank. So that's basically the reason for why ang naging basihan ng GAA ay kompleto din. banat ni Kimbo, walang basihan at politika lang ang pagbatikos sa 2025 budget. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Malacanang at Senado sa mga sinabi ni Kimbo. Pero dati nang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang blanco sa enrolled bill na dinala sa palasyo at pinirmahan ng Pangulo. Ano man daw tanong tungkol sa BICAM report, dapat Kongreso ang sumagot. Para sa GMA Integrated. Tingnan po ninyo yan ha. Nung una sinasabi ni Bersamin iba, ngayon tinuturan niya yung Kongreso. Ngayon, nung pumuputok na po itong BICAM, narinig niyo si Kimbo. Pag nagsasalita siya, Kimbo, ano ba yung mga sinasabi mo? Puro kasinungalingan? Kinakabahan po kasi sila mga kareaksyon. Talagang kinakabahan sila. Kasi talagang merong criminal liabilities to. Merong karampatang parusa to. Di po ba mga kareaksyon? Kaya naman, bigla nilang in-impeach si BP Sara para matakpan tong BICAM. Hindi natin papayagan yan. Patuloy nating kakalkalin yan. Ngayon, madidimanda ni Senao si Tambaluslos. Criminal case yun. Ano masasabi mo doon? JJ Suarez. Siyempre, in-impeach si BP Sara. Alangan naman tatayo lang kami dito ng ganyan. Hindi kami kikilos na may ginagawa rin kayong katarantaduan. Pwede gawin natin. Impeach so, mandibag-didimanda kami. Masama ba yun? Kayo pwede kayo mag-impeach? Wala namang kasalanan yung tao. Alam niyo yun. 125 million ang hinahanap ninyo. Kaya billion-billion sagutin ninyo. 125 million? Sabihin na natin 200 million. Hinahanap nyo sa BP Sara. Yung confidential fund. Ayan, billion-billion sagutin ninyo yan. Di po ba mga kareaksyon? Tama naman yun, di ba? Oh, ito, pakinggan natin to ha. Ang ating legend, ito ano to, tapat na kaibigan to, ako bilib ako dito, idol ko to. Sa totoo lang po, idol ko to. Sabi ng isang kaibigan ko, galing daw tayo sa kamay na bakal. Ngayon,
Nasa makakating kamay na daw tayo. Totoo pa ba yun? Kabay na bakal ang Pangulong Duterte. Ngayon ano? Makating kamay. Pakinggan po natin to, mabilisan lang. Para magkaroon po tayo ng idea. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po rito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Wala pong ganung halaga. Narinig niyo yun, 241 billion. Yung kay BP Sara magkano, sabihin na natin, 600 million na. Wala man lang siyang binulsa dun eh. Ang inaprubahan ng Bicam at hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez. Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report. Tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez. Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report i-approve yan ng House at i-approve din yan ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo. Ang nagsabi na yung technical working group ang gumawa na ng tinatawag nilang insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa Bicam? Wala eh. Meron bang journal of proceedings? Wala silang maipakita. So, dito siguro ay kailangang maimbestigahan mabuti itong mga members ng Technical Working Group. Technical Working Group sa Senado, Technical Working Group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng Technical Working Group.
at mag-execute sila ng kanilang affidavit. Kung talagang bang meron silang ginawang insertion dito o ano pa man para ma-fill in the blanks yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil ay statement nang galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga BICAM report na may pirma naman yung mga members ng BICAM committee sa House at saka sa Senate. Sa tinagal-tagal ko ring staff, Speaker Bebot, dyan sa Kongreso magmula 87 hanggang sa Senado. Ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado na nagkaroon ng bicameral conference committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. At kung ito rin ay sinabmit nila doon sa plenary session para i-aproban nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bibot, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon na mga insertion. Ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa po ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Sa aking pagkaalam, no, pwede akong i-correct nung aming mga abogado rito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number 1, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakanan nito lahat. Siya ho ang author nito. Ngayon, siyempre yung ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang BICAM report. Ngayon, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa sa GAA na pinirmahan ng Pangulo? Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request. Request nyo sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction kung ano yung inaprobahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, abay malaking problema yan. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mong ilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magsishift, mapupunta sa Office of the President. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Di sila. O di ba? Kaya po dito, nung una, masyadong defensive si Bobong Marcos. Tapos bumanat pa yung Executive Secretary, Bersamin, bumanat pa si Bersamin. Ngayon, si Chief Justice Bersamin, biglang kambyo, wag kami doon, punta kayo Kongreso, wag nyo kami tanungin. Kaya kung wala daw enroll bill, ang may kagagawan dyan, Oy, Bobong Marcos,